Kung mga panghusga ang ilan nating kababayan, akala mo na kung sinong perfecto. Akala mo na kung sinong sinasanto. Hindi po pare-pareho ang katayuan natin sa buhay. May kanya-kanya po tayong pinaglalaban sa buhay. May kanya-kanya rin po tayong hangarin sa buhay. May kanya-kanya tayong dignidad. Kaya, just look at your 5 fingers. Hindi po pare-pareho ang katayuan. So, ang masasabi ko lang sa mga against kay Duterte, bakit hindi niyo tingnan ang sarili niyo? May nagawa ba kayo sa lugar niyo? May ambag ba kayo? May naiambag ba kayo sa Pilipinas? Siguro wala rin. Dahil nakaupo lang kayo, niloklok kayo ng taong bayan sa posisyon nyo, masaya na kayo. Ngayon, sa apat na opisyal, ito ba ay karapat-dapat sa kanilang pwesto? Matatandaan natin si John Vic Remulla. Ang kanyang anak ay naihuli sa illegal na droga. So, napalabas nila. Dahil malakas sila, DOJ, si Remulla, at DILG naman, si John Vic Remulla, ay napalabas nila. Kung matatandaan nyo, nahuli ang kanyang anak. So, nagpiyansa yan. Malakas. 1.3 million. So, yan, malakas kasi yan. May pinapanigan kasi. Kaya, pag nakaupo ka, malakas ka sa taas, sigurado, may padrino ka. So, yan po mga yan. Kaya, lumalakas ang loob nila dahil may sumusuporta sa kanila. Number 2, si Secretary Teodoro. Yan. Binigyan ng magandang posisyon ni Tatay Diggs. Pero anong ginawa? Tinredor pa rin si Tatay Diggs. He is a professional and secret traitor. Diba? Binigyan mo na nga ng magandang posisyon ang isang tao, pero gumawa ko pa rin ng hakbang, tinredor mo pa rin. Pangatlo, si General Anyo. Secretary Anyo. Ginawa niyang binigay sa kanya ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pangalawa, naging Assistant Secretary. So, ano ngayon? Sila pa rin ang gumawa ng paraan para mahuli isuko si Duterte sa International Criminal Court. Ang trabaho niya, intelligence secret traitor ng Fast Administration. Ngayon ay nasa BBM Administration. So, ganun po ang posisyon niya. Intelligence Secret Traitor. Yan po. Pang-apat, si Jen Fajardo, spokesperson ng PNP. Napakagaling ang spokesperson nito. Naging general ka lang. Hindi mo ba natatandaan noong panahon ni Duterte, ikaw rin ang spokesperson, naging dubli ang sahod mo dahil sa kanya. Wala kang utang na loob. You are a mother of all evil liar. So yan po. Kung matatandaan nyo, ang isang policewoman na umiyak noong hinuli si Tatay Diggs March 11 ay tinanggi niya. Panoorin niyo sa press con niya. May nakita po na captured po doon na parang nagpunas po at nakayuko po. Ang sinasabi po nila ay umiiyak po yung pulis. Hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang mababa po yung moral ng pulis. Hindi rin po totoo yun. Dahil nagpunas lang daw ng pawis dahil sobrang init sa loob. Ganun kasinungaling ang spokesperson ng PNP na si Jen Fajardo. Yan po. Lahat. Pangalawa, sinabi niya doon sa press con din niya na kaya raw gumagamit ang mga iba dahil puyat sa trabaho.
mahaba yung oras nila sa trabaho. Kaya gumagamit sila ng pinagbabawal na gamot. So saan pa ba tayo lulugar? Panalo na sila. Ito lang masasabi ko. Ano ba talaga ang posisyon o trabaho o duties, ang responsibilities ng mga kapulisan? To serve and protect. Ibig sabihin, to serve. I-serve nila, gawin nila yung nararapat ayon sa batas. Pero hindi may pinapaboran sila. Maraming pulis sa atin Marami nakulong na walang kasalanan dahil lang sa kagawa ng mga pulis. Napakasinungaling ang mga ibang pulis. Ang protect. Piniprotektahan ba mga mamayan? Sila mismo ang nanguli ng mga walang kinalaman, mga inosenteng tao dahil nasa posisyon sila. Yan ang kapulisan sa atin. Wala yung to serve and protect dahil sila mismo ang magpapahamag sa taong bayan. Pero hindi ko nilalahat Meron din naman mangilan-ilan. Pero karamihan talaga ng pulis, puro sinungaling. Kagaya lang ni General, spokesperson ng PNP, Jen Fajardo. Napakasinungaling. Ikaw ba naman lumuluha yung isang police women? Dahil siguro, may utang na loob kay Tatay Dix, kaya hindi napigilan yung emosyon, napaluha, sasabihin mong nagpunas lang ng luha, nagpunas lang ng pawis dahil sobrang init. Oh, come on, ma'am. You are a professional. You are a general. May pinapanigang ka. Napakasinungaling mo. Tamimi ka. Doon sa hearing, binanatang ka ni Bongo. Ito naman si General Torre. Siksikan ng kasinungalingan. Siksikan ng galit kay Tata Dix. Oh, sabihin mo, hilain ko yan. Hihilain ko yan. Oh, come on, sir. Wala ka ng respeto. Dahil galit ka sa kanya. Dahil sa nangyari sa Samar. Na-dismiss ka sa trabaho, sa serbisyo. Come on, police kayo. Kayo ang nagpo-protekta, to serve and protect the people. Pero hindi. Kayo mismo ang gumagawa ng kabalastugan. So ngayon, sino pang magtitiwala sa mga kapulisan? Sino pa bang magtitiwala sa mga nakaupo? Mga nababayaran lang ang naniniwala sa inyo. Come on, gising Pilipinas. Bangon Pilipinas. Matuto tayo. Gumising na ang taong bayan. Huwag na kayong magtiwala kung kani-kanino. Lalo na sa mga pulis patulad dyan. Walang ginawa kundi mangutong. Walang ginawa kundi gumawa ng karahasan. Diba? Matuto tayong taong bayan. Pag may respeto ka sa sarili mo, may respeto sa iyo ang taong bayan. Lahat naman tayo may kasalanan Pero bakit? Si PRDD, makaaway ba ng Pilipinas yan? Siguro hindi. Doon na siguro yan. Mamamatay. Huwag naman sana. Sana makauwi siya bago siya mag-birthday. Kasi namimiss din siya ng taong bayan, lalo ng pamilya niya. Siya lang ang presidente na binigay sa ibang lahi, nakulong sa ibang bansa dahil sa mga traitor na kasamahan niya na sakim sa kapangyarihan. Ayaw nilang ilabas ang katotohanan. Tinatago nila ang katotohanan. Mga kapulisan, hoy, gumising kayo, mga sir. Dahil kayo po ang pag-asa ng bayan. Kayo po ang nagpaprotekta sa taong bayan. Pero hindi po Kayo mismo ang gumagawa ng kabalastugan, kababalaghan ng mga ibang pulis. Hindi ko nilalahat yan dahil mga ibang pulis ay tapat sa serbisyo. Yun lang po, mga kababayan. God bless Philippines.